Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Sarines Paloma at ilalahad ko ang aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang paano magmahal ng walang kapalit. So, ang ating concept is foreknowledge na sinasabi is in scripture, foreknowledge is not just God knowing facts about people in advance. It's rational and personal God setting His love upon certain individual before creation, choosing them for salvation. So, ang ating scripture is Romans chapter 8, verse 29 to 30, na sinasabi, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. So, ating teaching is number 1. God's foreknowledge is not just for knowing but also for loving. So, ang kaalaman ng Panginoon Diyos sa hinaharap ay hindi niya lang basta alam niya kung ano yung mangyayari. Mahal niya tayo mula simula. At syempre hanggang magbukas, mahal niya tayo. God's foreknowledge is not just for knowing but also for loving. Number 2, God's foreloving is the basis of Ordo Salutis, meaning foreknew, predestined, called, justified, and glorified. So, dahil mahal tayo ng Panginoon Diyos, isinama niya tayo sa kanyang plano ng kaligtasan. Wala pa simula hanggang sa huli. So, God's foreloving is the basis of Ordo Salutis. Number 3, God's covenant relationship with us began from the internal heart of God. So, ang relasyon natin sa Panginoon Diyos, ang relasyon ng Panginoon Diyos sa atin ay hindi biglaan. Ito ay bahagi ng kanyang plano magpakilanman. So, God's covenant relationship with us began from the internal heart of God. So, bilang application, number 1, trust God's unbreakable chain of redemption. So, manalig ka na tinapos na ng Diyos ang plano niya ng pagliligtas para sa iyo. No? Kapag nakaramdam ka ng takot sa kinabukasan mo, alalahanin mong hawak ka ng Panginoon Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. So, trust God's unbreakable chain of redemption. Number 2, rest in God's unconditional love for us. So, meaning, magpahinga tayo sa katotohanan ng mahal tayo ng Panginoon Diyos kahit ano pa ang iyong nakaraan. No? Kahit sa gitna ng kabiguan, tandaan mong hindi magbabago ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon Diyos. Basta manalig tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. So, rest in God's unconditional love for us. And lastly, extend the same unconditional love to others. Kaya ng pagtanggap sa atin ng Panginoon Diyos, tanggapin din natin yung iba. Diba? Mahalin at patawarin natin ang iba kahit mahirap, no? Kahit hindi madali. Dahil ganun din ang ginawa ng Diyos para sa atin. So, vice versa lang. So, extend the same unconditional love to others. So, yun namin ako nun sa daily devotion. Na may matulan kayo, may share sa iba, share ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.